what do you think yung parang naging, yung parang intention ng press ko na yun ni Senator Cheese? Why he had to do that press conference at that time, the other day? Well, nagdo-double down siya. Dahil pinasabi niya, Senate President ako. Yung sinabi ko, stands, no? Yung sinabi ko, holds, no? Hindi ko binabawi yan, no? Gusto niya magpakita ng strength. Senate President ako, hindi niyo ako pwedeng pressurein. Hindi niyo pwedeng utusan. Hindi niyo ako pwedeng i-political judo, yung mga clamor na yan, no? Wala yan, no? Wala sa akin yan. Wala sa akin yan, no? Kaya, tingin ko, yun yung kanyang message. Yun din yung kanyang conduct. Kaya siya naka-t-shirt na see-through. Chill lang ako. Parang yung press ko ni Vice President Sara, no? Ang usapan sa mga staff ko, hindi ako mag-open forum eh. Pero ngayon nag-open forum ako dahil okay kayo sa akin eh, no? Si Senate President Chistoman, daming pakyut. Mas marami siyang pakyut eh kaysa dun sa seryosong sinasabi niya eh. Ito, Senator, ito gusto ko itanong sa iyo. Baka naman takot lang itong mga senador dito kay Sara Duterte. Well, yes, dahil for now, siya pa rin yung kahit bumababa siya dramatically, siya pa rin yung pinakamataas in terms of presidential preference, no? At yung tinutulak ng administration hindi ganoon kataas, di ba? Kaya sino ba? Siyempre nagwo-worry yung nagwo-worry itong mga senador. Teka, paano yung future namin sa 2028 kung lalabanan namin ito? Ito masama magalit. Hindi nakakalimot, hindi nagpapatawad hanggang kamatayan, no? So, yari kami rito kung puposisyon kami ng mali, no? Going into 2028. Kaya ang pinag-uusapan na nila, ang kanilang kinakalculate yung kanilang political future sa 2028, no? Yung iba, kinakalculate itong midterms. Minus, no? Sa aming boto, subtraction, no? Wala bang addition yan? So, yun ang calculation nila. Kaya halos lahat sila ayaw na magsimula before the elections, no? Okay, ito naman. Ito naman. Anong dapat gawin ni BBM dito? Huwag na tayo magpanggap na hindi pwede mag-exert ng influence ng executive dito sa Senado o doon sa House. Okay? Malayo ginagawa na ni BBM. Itong lahat ng rally ng administrasyon, ginagawa na niya. 'Di ba? May mensahe na siya sa mga senador. No? Are you with me or against me? Ito na. Ito na ako, rumaragasa na ako. Mga traidor sa West Philippine Sea. No? Ay, mga banat niya. Lords, no? Mga drug lords, mga mamamatay tao, bumabaha sa dugo. No, mga magnanakaw, mga corrupt, mga plunder, gano'n na. No, medyo malungkot lang dahil ni isang senador wala akong narinig na sumuporta sa kanya. Ito pa. 'Di ba nung nag-press con yung kanyang mga sariling mga kandidato, de-escalate natin. Huwag tayo magbanatan. Dapat tayo unity. Diba? Yung presidente bumabanat, tapos kayo, de-escalate po tayo. Di yata sila na-inform eh. Diba? Pero malinaw na yung message dun sa mga nasa Senado. Kakampi ko ba kayo o kalaban? Diba overwhelming majority sa Senado ay nasa majority supporting the President and the administration? Diba? Sure ba yun? Sure ba na yun ang mensahe? Kasi parang kung yun ang mensahe, parang hindi nakakarating eh. Oo, dahil nga ang mga bawat senador ay sariling republic. May sariling calculation, may sariling plano sa buhay, no? Secondary na lang yung bansa. Secondary na lang yung presidente, no? Secondary na lang yung mga totoo ba o hindi yung mga articles of impeachment or yung articles articles ba tawag doon, no? Articles of impeachment. Oo. Ilagay ko lang sa context sa senator, no. Kumaga, is BBM pushing all the right buttons at this time when it comes to the impeachment? Kasi ito yan no? Malaking kahihiyan talaga sa kanya to. Matagal na naman natin napapag-usapan ito. Na-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero kung hindi yan makukonvict, yari siya. Tama. Tama. Pero meron pa naman silang dalawa pang Damocles swords. Yung ICC, na alam ko patapos na. Kaya nagulat ako sa statement ni Solgen. Tapos itong itong sinisimulan na criminal cases
na tingin ko magka-climax yan sa isang plunder case na non-bailable, no? Hindi ko naman sinasabi yung mangyayari yan. Nakikita ko lang yung mga galaw. Kaya kahit uphill yung impeachment na hindi naman imposible, no, ay meron pang iba na nakasalang na swords of Damocles, no? Pero itong impeachment, kumpare, marami pang pwede mangyari yan dahil mukhang sa petition ni Vice President Sara, mukhang kinakabahan na. No? Kinakabahan na teka, baka matuloy. Pero pwede naman siya mag-resign. Diba? Pwede naman siya mag-resign eh. Para makatakbo. Oo, pwede naman siya mag-resign. Pero, siyempre, sira na yung kanyang narrative. Magmumukha na siyang guilty. At magmumukha siyang nadaga. Dahil, di ba? Alam mo naman mga Duterte, yun ang pinakaayaw nila eh. Yung magmukha silang nadaga. Matatapang yan. Sobra yung kanilang hubris, sobra yung kanilang yabang para magmukhang umatras sila sa away. Umatras sila sa laban. Di ba? Lalo na, ang tingin nila, kaya naman nilang manalo. Kaya nilang talunin yung impeachment. Tapos bigla ka mag-resign. Diba? So, duda rin ako kung gagawin ni Vice President Sara yan, being what she is. Sa ngayon, kung sakali lang po, ikaw yung Presidential Advisor on Political Affairs and syempre kasama sa yung special concerns ni BBM. Ano yung gagawin mo, Senator? Para marendahan itong mga senador. Convene and convict. Mag-convene 19th Congress, ituloy sa 20th Congress dahil nga may election, no? Pero simulan mo na ngayon. Mahirap kasi na yung pinopropose ni Senate President Cheese na sa July pa, after the SONA, baka by that time, magsabi yung mga senador, gagawa sila ng bagong rules, ay hindi pala pwede. Hindi pala pwede. Dahil hindi kami nag-constitute ng sarili namin as a trial court noong 19th Congress, no? Ngayon pa lang namin sisimulan, baka hindi uubra. No? Baka i-technical nila yung impeachment. Kaya para walang ganon, simulan mo na ngayon, tuloy mo sa 20th Congress. Carry over. Yun yung una. No? Ikalawa ay kumbinsihin ang populasyon na ito ay ang si Piatos, si Nova, si Tempura ay konektado sa buhay nyo. Konektado sa yung usapin ng korupsyon ay konektado sa serbisyo ng gobyerno. Konektado sa presyo ng bilihin. Idikit mo diyan. Idikit mo. Gawin mong people's issues kung para sa ibang mga senador ay hindi siya people's issues, no? Yung obvious, gawin mong mas obvious, no? Lalo na ngayon, may bago kang communications head. No, pinaltan si Cesar Chavez. Yan dapat yung ginagawa niya. Ikatlo, drive the fear of the Lord, no? Dito sa mga nag-hesitate, nagbobok, no, mga tentative na mga senador na yung political future nyo ay nakatali sa pag-convene at pag-convict, no? Nakatali diyan, no? Kaya yun yung 1 2 3 na pwedeng gawin ng presidente, no? Talagang gawin niyang kanyan. People's issues, na talaga naman people's issues na hindi obvious sa ibang mga senador, no? Okay. It's about messaging, it's about perception. Okay. Yung ikatlo, yung drive the fear of the Lord, it's about vulnerabilities, no? It's about So, kunwari, Senator, pinatawag ka ni BBM sa Malacanang. Kunwari, kinonta ka ng kanyang protocol officer. O baka kunwari, daan doon sa bagong PCO secretary, baka hindi pa kalala ng iba, no? J. Ruiz. Ganun mag-extra yun eh. Yeah. J. Ruiz. ABS-CBN News. Sa ABS-CBN ng ating host. Yeah. Nakasabay kong ano yan eh. Nakasabay ko reporter yan eh. Si J. Ruiz eh. Ang tawag mga gano'n yan. Pards. Diba gano'n yan eh. Pards. Ayan. Lore, kinonta ka, Senator. Uy, pinapatawag ka ng Malacanang. You have 5 minutes face-to-face with President Marcos. Paano mo isa-summarize lahat yan?
How would you give that message to him in Well, that 5 minutes? Sa exorcism kasi, pag i-exorcise mo yung demonyo, no? Hindi mo siya ma-exorcise kung hindi mo papangalanan, no? Kaya dito You have to force the Oo, demon to reveal his yes. name. Yes, no? So di sa labanan versus ng good versus evil, kailangan pangalanan, no? At batay sa ganung pangalan, doon iikot yung kampanya mo. Doon iikot yung kampanya mo, no? This is a battle between good versus evil. Anong klaseng lipunan tayo? Anong klaseng bansa tayo? Anong Teka klaseng gobyerno tayo? Kung papayagan natin bumalik itong mga to.